Balikan po natin si Attorney Mel Santa Maria para sa mga kasagutan sa iyong problemang legal, Attorney Mel. Salamat, Erwin. Kakaiba tong problema natin, Erwin. Nagsimula siya magtrabaho, 16 years old. 54 years later, nandoon pa siya. Mga 74 years old na siya at hindi pa siya pinagpaparetiro. Tanungin natin. Ito yung anak niya, si Manggani. Manggani, ano bang gusto niyong malaman? Gusto kong malaman kasi po, ang nanay ko po ay nagtrabaho sa kanya ng 54 years at gusto na niya magretero. Ngunit sabi ng... So, anong gusto niyo? Gusto niyo yung mga karapatan niya? Opo, Ano opo. yung karapatan niya sa batas? Opo, opo. Alam mo, Erwin, malinaw nasa batas natin. Paghantong mo ng 60 years old, optional retirement. Pero paghantong mo ng 65 years old, ang choice ay siya nagtatrabaho kung gusto niya na mag-retire. At makakakuha siya ng retirement ng half month of every year of service. At kinikwenta to, 15 days plus at least 5 days service incentive leave at saka 1/12 over that 13-month pay. Kaya malaki-laki rin. Sa kalkula ko dito, baka umabot to ng 100,000 yung kanyang separation, retirement benefit pay. Kaya ang gagawin natin dito, papakausap natin yung mga nagtapapatrabaho sa kanya at kung walang mangyari, i-refer natin to sa DOLE na. Erwin, ito naman, Aling Maria, pwede mo yung tumayo. Yung pangkaraniwang hidwaan ng dalawang magpartner na naghiwalay, kasi yung anak, pinag-aagawan na naman. Ilang taon na ba yung anak nyo? 2 years old po. 2 years old. Malinaw ulit ang nasa batas natin. Below 7 years old, sa nanay dapat ang pagkukop-kop. Maliban na lang kung may ginawang napakatinding irresponsibilidad ang nanay. May ginawa ba kayo? Wala po. Wala naman. Petition dito, petition for habeas corpus. Sa unang hearing pa lang, ipapadala na ang anak nito. 2 years old lang, ano, misis? So, ayan, Erwin, yan, tutulungan natin sila, i-refer natin sila sa PAW o kaya papakausap muna natin yung mga taong dapat kausapin, yung kabilang partner. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, kung meron po kayong mga payong gustong hingin sa amin sa inyong problemang legal, tumawag lang po sa 922-5218 at 922-5220. Ito si Attorney Mel Santa Maria. Balik muna sa iyo, Erwin. Maraming salamat sa iyo, Attorney Mel Santa Maria. Ang pinyahang dugyot naming ibinilad kamakailan, nagbunga ng kagulat-gulat na extreme makeover, ika nga, Tolben. Sige, take man nyo na ang pinya. Okay. Isang linggo matapos balata ng T3 ang mga kadugyutan ng ilang nagtitinda ng pinya sa Caloocan, muli namin silang binalikan at nasurpresa kami sa kanilang extreme makeover. Si Boy Hubad na nabidyohan naming walang damit at guwantes habang naghihiwa ng pinya. Ngayon, nakadamit at gloves pa. May hairnet, face mask at Japoms na apron at bota pa. Complete uniform na rin pati ang kanyang mga kasama. Si Kuya naman na dati naming nakunan na nakapatong ang pinya sa nagigitatang semento. Tuluyan ang tinalikuran ng kadugyutan. Nag-level up na rin sa kanyang bagong timba at palanggana. Hindi na rin daw nila ito ginagamit sa paglalabada. Very good yan, Kuya! Ang mga alaga nilang askal na dati pag-alagala, ngayon ay nakatali na. May dog whisperer pa. Ang mga manok na di lang makatilaok sa dumi ng kanilang kapaligiran, inilagay na sa kulungan. Habang ito sinamunig, may sariling inuman na rin. Ang takip ng drum na dati dumi ng manok ang nasa ibabaw, ngayon mapapawaw ka sa kalinisan. Malinis na tubig na rin ang laman ng drum. Si Boy Hubad na habi ay magdilig ng pinya gamit ang maraming tabo. Ngayon tabo silang lahat sa kanyang bagong tabo. Hindi na rin daw nila ito ginagamit sa paglilinis ng kariton. Ang mga langaw na naghahanap ng panghimagas na pinya sa basurahan, tuluyan na rin naghanap ng bagong tambayan. Babala naman nila sa mga pasuay na magtatapon ng basura. Nangako naman ang may-ari ng pinya na di na sila babalik sa kanilang maruming sistema. Papasalamat kami sa T3, naiayos namin ang aming mga pagkakamali ng aming mga suki ay yung kanilang kalusugan ay hindi mailagay sa peligro. Sana lang po mapanatili nyo ang kalinisan. Tolben, yung ganong klaseng karatula. May karatula, anong nakasulat? Bawal magtapo ng basura. Ang mahole, bogbog.
Yan ang sinasabing extreme makeover. Dating dugyot, ngayon malinis na. Yan po ang 30 minutong balitaan ng serbisyo publiko. Salamat po sa mga nagpunta dito sa aming studio kay Attorney Mel Santa Maria. At may mga problemang legal ba kayo nais niyo ipakonsulta sa aming attorney on call? Pumunta lang kayo dito sa aming studio sa Navaliches, Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Tulben Tulfo. Sa ngalan po ni Rafi Tulfo, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang bukas mga kapatid, walang iwanan sa damayan. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Susunod na ang aksyon. Magandang gabi, Pilipinas.